yung mamatay. Sabi din ni Satanas, nangatwiran siya sa Satanas. Sa oras na kainin niyo yan, kayo'y hindi mamamatay. Bakit? Umiiral sa inyo yung kasalanan eh. Ang tinitingnan ko lang dito yung yung behavior ninyo eh. Wala akong personal na sa inyo, kundi yung mga espiritong nananahan sa inyo. Makikita ko kagad yan, malalaman ko kagad kung sino ang mentor ng espiritu ninyo. Bakit? According sa 1 John chapter 4, taste the spirit if the spirit was God. Nakikita ko sa iyo, wala sa iyo yung Diyos ng espiritu eh. So that's it. Proceed na tayo dun sa cross-examination. 10 minutes para kay RD Algo. Napatunayan mo ba sa pangalawang tindig mo, kaibigan, ang tema nating pinag-uusapan na ang mga inukit na mga rebultong imahe na mga santos sa simbahang Katoliko ay aprobado ng Diyos na ipinapagamit sa mga Kristiyano batay sa banal na kasulatan? Yes or no? Yes. Talagang tumindig, tumibay, at nagpapatunay. Mula sa unang tindig ko hanggang sa pangalawang tindig ko sa rebuttal ay lalong tumitibay at isa ka doon sa nagpapatibay. Dahil ginagamit mo yung mga dokumento na yan. Nga lang, wrong interpretation mo. Maraming salamat. Ang sabi mo, yes, napatunayan mo sa pamamagitan ng banal na kasulatan yung temang pinag-uusapan. Ginamit mo ngayon itong iyong catechism. Meron ako niyan eh. Banal ba na kasulatan ito? Yes or no? Na Biblia. Banal na kasulatan? Yes, sa amin. Banal na kasulatan na Biblia ba ito? It's hindi siya Biblia, pero mapapart siya sa amin as a books of holy doctrines yan. Bakit? Tingnan mo sa loob diyan, build by the foundations of the apostles na sinasabi sa Timoteo. Ngayon, ang sinasabi diyan, PD Constitutions. So, PD Deposito mo sinasabi diyan. Apostolic Constitution. Next question na bro, 30 seconds. Maraming salamat po. 30 seconds na po eh. Sabi mo napatunayan mo yung mga inukot ng rebultong imaheng santo sa inyong simbahang Katoliko. Ito po ba yun? Ito mga santo na to? Ito ba yun? Nakitanong? Anong tanong? Ito po ba yun yung pinapatunayan mo? Yes! Maraming salamat. Okay. Ginamit mo ang Old Testament. Nabasa mo ba doon na ganitong imahe ang ipinaukit doon? Yes, sa pamagitan ng verse ng Matthew 16 16:19. So connected siya doon. Ang Old Testament magko-connect dito sa perspektibo ng Matthew 16:19. So therefore, yan na yung mga larawan ng mga banal ngayon sa kasaysayan natin bilang mga Kristiyano. Kasi sabi ng Numbers 21. Next question bro, next question. Ang tanong ko po, ginamit mo yung mga inukit na larawan sa Old Testament eh. Nabasa mo ba na ito yung inukit na rebulto doon na nakasulat, rebulto na Black Nazarene ang pinaukit? Yes. Rebulto na ganito? Okay, yes. Saan mabasa? Sabi ng Numbers 21, kung titingnan mo yung Numbers 21, ang summarize doon sabi, kung paano tinaas ni Moises ang rebultong ahas na yon, ay ganun din itataas itong tao na nagdala na kabanalan. So therefore, lahat ng titingin doon sa mga rebulto na yan ay gagaling ang kanilang mga sakit pala. Yung bang ahas na ano ba Tagalog noon? Yung ahas ba na binabanggit mo, ito ba 'yon? Nagparallel na inukit? Okay. Yes, nagpaparallel siya. Yung dalawang verse na yan sa Numbers 21 at dito sa Book of John, nagparallel siya kasi same word ang ginamit, di ba? Kung sino man tumingin doon sa rebultong tansong ahas na yan, same din dito sa mga rebulto ni Panginoong Jesucristo. Kung sino titingin dito ay magagaling kaysa magiging magaling sa ayoko sa Tagalog, basta yan yung okay, next question na, tapos ka na. Ginamit mo yung Juan, nabasa mo ba doon na ang itataas ay isang inukit? Nabasa mo doon na nakasulat inukit yung itataas? Oo. Na rebulto? Yes. Kasi ang Diyos nagpapaukit eh, di ba? Gumagawa siya ng mga larawang kerubin. Kasi sa Numbers din sinasabi diyon, ang tao ginawa ng Diyos na manglilikha. Kaya
walang problema doon kapag ang tao ay umuukit siya kasi ng mga larawan. Kasi nakalagay na doon sa Old Testamento, ang tao ay ginawang mang-uukit o yung gano'n na word. Sa makatuwid, nung pinatay ang Hesus at itinaas, isa siyang inukit na rebulto. Literally, both ang sagot ko dyan. Dalawang sagot ko dyan. Physical Okay. at saka symbolical. Gaya ng Okay. sisising, wait mo na. Dalawang sagot ko dyan sa tanong mo. Kasi yung tanong mo kasi, objection man naman Mr. Moderator. Para fair. Objection on objection. Okay. So doon sa tanong niya, may objection ako. Kasi yung tanong niya ay nagkaroon ng tinatawag na two-way yung tanong niya. Ginamit niya si Jesucristo, ina-apply niya sa rebulto. So ay sasagot ko niyan, moderator, dalawa. Literal na si Kristo yung nasa cross, at yung cross na yon ay magkakaroon siya ng symbolical based dito sa sinasabi ng Catechism of the Catholic Church about sa graven image. So symbolical ang larawan at literal yung pagganapan. Okay na bro. May counter pa ba dun sa sa clarification? Wala. Next question ako. Okay. Yung pinatunayan mong mga inukit na imahe na pinakita ko sa'yo, ito ba yung na binabanggit mong venerate ninyo? Ito ba yung nasa aklat ninyo? Dito sa aklat na ito, Aklat Modern Catholic Dictionary, sabi dito sa dictionary, images, veneration of honor paid to represent of Christ and saints, their purpose is to adorn. Tapos dito, venerated. Yun po ba yun? Na mga rebulto? Yung mga santo ninyo? Yun nga po. Yes. Ini-images na bini-venerations, na sinasabing respectful of venerations, yan yung mga ini-images, yan yung tinatawag na respectful of veneration pala. Agree ka po ba dito sa inyong official na libro na sabi doon, their purpose is to adorn? Agree ka po? Hindi. Christ. Ang libro kasi niyan pumapatungkol kay Christ. Yung event, yung kaganapan. Dalawang description yan yung libro na yan venerations to adorations. So, nagde-describe siya na ang adoration dyan, yung nakabitin sa cross, yung literal na nakabitin sa cross, yun yung adorations. Pero kapag napunta na siya sa image, magde-describe na din siya as a venerations. Respectful. Next question na po. Ang sabi dito, image veneration, honor paid to Christ, representations of Christ, and the saints, ibig sabihin, dalawa, their purpose is to adorn. Agree ka po ba sa libro? Yes. Yan yung pinapaliwanag ko sa iyo. Yan yung pinapaliwanag ko sa iyo kanina. Ito sagot. Yan yung pinapaliwanag ko sa iyo kanina. Ang adoration doon, yung nakabitin sa cross, yung nakapako sa cross. Yun yung na-adore. Ngayon, pag mapunta na yan sa yung literal na kaganapan, yun yung adoration doon. Ngayon, kasi Diyos si Kristo sa amin Ngayon, pag napunta na siya sa image, mapupunta na siya sa veneration. Okay. Next question. Sabi dito sa inyong dictionary, Modern Catholic Dictionary, idol, any creature is given divine honors, image or pictures. Agree ka po ba? Alin? Yes or no? Alin? Agree ka po ba dito sa dictionary ninyo na ang idol ay isang any creature that is given divine honors, image or picture? Agree ka po ba o disagree? Yes. Okay po. Kasi, sa makatuwid, wait mo na. Sige. Wait mo. Sige po. Kaya na-agreehan ko yan kasi may dalawang posisyon nga yan Yung dokumentong hinahawakan mo, ubusin mo kasi yan pagbabasa. Kasi may dalawang description, dinidescribe yan kung saan po posisyon yung adoration at saan po posisyon yung venerations. Kaya agree ako dyan sa mga aklat na wala akong kontra dyan. Next question. Okay. Sa official na document niyo ginamit itong sa germ, sabi dito na pinapayukuran, ino-honor yung mga inukit na imahe ninyo yung mga santo. Agree ka po ba? Yes, kasi sabi dito ng catechism namin, honor with a sacred image is a respectful venerations. Respectful veneration na take note. Huwag mong i-divert sa adorations. Kasi yan yung sinasabi dyan Okay. Sa makatuwid nga, agree ka nga na yung pag-honor, pag-venerate ay pag bow down sa mga images.
na inutos dun sa aklat nyo. Agree ka po sa yung aklat? Yes or no? Kung sinasabi dyan, agree ako dyan. Okay po. So, next question. Dito ba sa batas ng Diyos, sa banal na kasulatan, pinapahintulot po ba ang pag-bow down at worship sa mga inukit na imahe? Yes or no? Yes, sila si Josue. Actually, sa event pa lang, sila si Josue, nagpatira pa, lumuhod sa kaba ng tipa na may kirubin. Revolto yun eh. So, ang authorization wait mo na, masagot pa. So, ang pahintulot doon, nandun na. So, nagtatradisyon lang kami. Kung ano may yung tradisyon na yon, kinaganap lang namin. Kasi ayon sa aklat ng Job, kailangan Oh, next question. Job with Ang tanong ko kasi dito sa talata, ano ang nakasulat dito sa talata? Ipinapahintulot ng Diyos ang pagsamba at pag-bow down sa mga inukit na imahe? Yes or no? Ang nakasulat dito? Yes nga. Kasi, ginamit ko nga si Ito? Josue. Huwag kang, sumasagot ako eh. Sige. Yes nga, Sige yung po. tanong mo, kung pinahintulot, napakasimple ng tanong mo. Hindi ako mahirapan dyan. Ang tanong mo, pinapaintulot ba? Yes. At gagamitin ko sa'yo ang isang probe nila ni Josue. Si Josue, sumamba, nagpatira pa sa harapan ng rebultong kirubin at sa Ark of the Covenant. Rebulto yun ha. So, nandoon na ang authorization ng God. Kaya sinasabi ng Mateo 16:19, given na yung authority, heaven and earth. Nandun na yan lahat. Huwag mong baliin. Nabasa mo ba doon na ipinahintulot ng Diyos? Yung papatirapan ni Jose. Exactly. Sabi pa nga doon sa konsepto, sa konsepto nun, ang Diyos ay mananahan sa templo ng gawa ng kamay. Old Testament pa din nagsabi niya na, ang Diyos ay mananahan sa templo ng gawa ng kamay. Nasa Biblia yan. No problem dyan. Tayo mo pala? Sige. Wala akong ano bro eh. Wala akong power eh. $10:40 bro. Ako, ano ba yun? 40. Ah, Oras daw bro, oras. Ano yung request? Matanong ko lang, pwede pa kaya kami mag-cross-examine sa 5 minutes namin tapos wala nang conclusion? Bro, ano yung sabi mo Ayun, bro? sige, Pwede kayo mag-cross-examine na ano? Sa after ng 5 minutes namin, yung tag 5 minutes namin, tapos wala, yun na yung conclusion namin. Isali yung cross-examination. Paano yun bro? Kasi 5 minutes yun na yung conclusion nyo mismo. O, wala na siyang kwan. Yun na lang yung last namin. Magsagutan Bro, kami doon. kung ano Sayang na lang kasi. muna yung napagkasunduan ngayon, yun na lang kasi yun yung pinag-agrihan nyo na rules eh. Para hindi na magulo yung yung debate nyo bro. Okay, Sige na, proceed na tayo dun sa sa latag mo bro. Sige, salamat. Proceed na ako. Alam niyo mga kaibigan, ginamit ng aking kaibigan yung Josue. Hindi po inutos ng Diyos yun. Hindi po aprobado ng Diyos yun. Ang nakasulat po doon, hindi samba, hindi pagyukod sa imahe. Ang mabasa, nagpatirapa siya sa harap. Pero kahit yun ay pagtirapa ang ginamit na wording yun, hindi yun aprobado ng Diyos. Hindi kasi niya binabasa yung Biblia. Tingnan niyo ha. Ang tekstong ginamit niya, Juan 7:6. Hinapak ni Jose ang kaniyang mga suot at nagpatirapa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Ang problema lang, kasi nagpatirapa si Jose, hindi dito sa mga rebultong ito. Ang ginamit ng ang mga hindi nag-bow down ang mga Katoliko dito sa mga rebultong ito. Hindi dito sa imahe na aprobado ng Diyos na Ark of Covenant, kaban ng Panginoon. At saka hindi ito aprobado ng Diyos yung ginawa ni Jose. Saan mabasa? Dito sa GSO. At sinabi ng Panginoon kay Jose, bumangon ka, bakit ka nagpatirapa ng ganito? Kinestyon ng Diyos yung ginawa ni Jose. Josue na nagpatirapa siya sa harap ng kaban. Ganon din yung doktrina ng simbahan Katoliko ngayon. Questionable yan ng Diyos. Kaya nga po, hindi yan aprobado ng Diyos. Bakit? Sayang kasi walang third cross-examination eh. Bakit? Ito ang sabi ng kailangang aklat, utos ng kailangang otoridad ng simbahan. Nung ginamit ko ito, agree ako na valid official document ito, hindi sa GW, kundi sa simbahan Katoliko.
ginamit ko ito kasi kapag gagamit ako ng hindi valid document na mula sa Katoliko, hindi naman tatanggapin. So gusto ko valid document mula sa Katoliko para, kasi yan ang authority nila eh. O itong General Instruction of the Roman Missal, ang utos dito, yumukod, magbigay ng honor sa mga inukit na rebultong imahe. O, ngayon, ito rin, sa aklat nilang isa, itong isa, ginawa ng pari nila, sabi dito, mag-worship ka. Mag-worship through veneration doon sa mga inukit na imahe. Eh, ang tanong nun, aprobado ba ng Diyos yan? Ay, hindi aprobado. Bakit? Eh, ito ang sabi ng Biblia, ulitin natin, sa Tagalog naman natin babasahin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan inanyuan ng kawangis o kawangis man anumang anyo nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Yun ang utos, huwag mong yuyukuran sila. Levitico 26:1. Huwag kayong gagawa sa inyo ng mga Diyos-Diyosan o idols, di magtayo kayo ng larawan na inanyuan o haligi. So hindi lang idols, kahit na yuyukuran. Sa Knox Bible niya, sasambahin or worship. O paano naging aprobado yun? Bakit? Hindi kasi po Bibliyang nag-aproba niyan. Tama yung kanyang ginamit na katisism kanina dito. Hindi ko lang nasundan yung page. Na 787. Sinong nag-aproba niyan? Dito, basahin muna natin dito sa kanilang, kailan aproba yan? Yung hindi Biblia, inamin natin kasama na hindi Biblia ang nag-aproba sa mga inukit na rebultong imahe nila. Itong katisism nila. Kasi hindi ko nasundan yung katisism niya eh. Itong The Teaching of Christ Catholic Catechism for Adults. Second General Council, Nicaea 787. The council proclaimed the efficacy of the intercession of saints and approved the veneration of icons and statue. Isipin nyo, ang nag-approve. Kaya sinungaling ating kaibigan. Bakit? Nagtindig siya ng tema na papatunayan niya na yung kanilang inukit na mga imaheng rebulto ng simbahang Katoliko ay Biblia ang nag-approve, aprobado ng banal na kasulatan ng Diyos. Pero ang kanilang aklat nagtuturo na ang nag-approve diyan hindi banal na kasulatan. Sino? Council proclaim efficacy intercession of saints, approve the veneration of icons and statues. Second General Council 787. Paano naging Biblia? Kaya paano mo napatunayan na sa pamamagitan ng banal na kasulatan inamin nga ng inyong libro eh. Ito pa dagdagan natin. Kailan yan? 787, sinong nag-approve doon sa council na yon? Related Christ, Sacred Image, Holy Mother of God, saints as well, through their icons, sabi dito, the teaching of our Holy Fathers, tradition of the Catholic Church. mga papa nila ang nag-approve niyan doon, mga kaparian nila. Dahil sa tradisyon ng kanilang simbahan. Paano mo napatunayan ngayon na simbahan na Biblia ang nag-approve niyan? Ang aklat ninyo sinagsasabi ang nag-approve, hindi yung kasulatan mismo, kundi yung inyong tradisyon sa simbahan, yung General Council, yung mga pari ninyo. Paano yan? Di sinungaling ang ating kaibigan sa tema namin pinag-usapan na napatunayan niya. 'Di ba? Tatanong ko sana kanina saan sa mga talata ng Biblia, naabutan lang ko lang na yung pagyukod na tinuturo ng kanilang aklat na yukuran o sambahin yung mga aklat, aprobado niya ng Diyos sa banal na kasulatan. Saan mababasa yan sa Biblia? Wala. Kasi bakit? Sinalungat ng ating kaibigan ang banal na kasulatan na nasusulat mismo sa kanilang Biblia. Anong nakasulat dito sa kanilang Biblia? Ulitin natin na hindi yan aprobado yung turo ng simbahang Katoliko. Okay, sige, salamat. Time na. So 5 minutes lang naman yata yung yung conclusion nyo. Sige, ang susunod na mag-conclusion naman si Mr. Iskayer, the philosopher. So, Bro Iskayer, 5 minutes for you. And you can start now. Begin your time. Ito na daw, conclusion? Or tanong, Mag-cross pa yata. Cross pa? cross pa ako? Mag-cross pa ako sa kanya? Cross pa. Cross-examination pa to? Ikaw po. Kulang pa yung time niya. Kulang yung time niya na 5 minutes, bro. 5 Kulang minutes. 5 bro kasi biglang conclusion wala Akala na. ko conclusion na. Sige, balik ka muna sa 5 minutes ulit. Sige po. Ngayon, ito ang tinuturo ng kanilang aklat. Babalikan natin Sa Catholic Roman General Instructions Roman Missal, itinuturo na kanilang aklat na
na mag-bow down. A bow signifies reverence and honor shown to persons themselves, signifies represents them. Yung mga saints nila, Virgin Mary, mga inukit na rebulto nila, yun ang turo ng kanilang general instruction of the Roman Missal. Dito naman sa aklat na to, ang sabi dito ay pinapasamba. Saan mabasa dito? The Catholic Church carefully distinguished the worship of adoration given to God and worship veneration offered to angels and saints. Worship as the greatest of the saints and the queen angels, but is not adored. Dito daw, matagal na daw nila dito sa kabila, ancient practice of the church, sabi dito, is the veneration of the angels and saints and cultus of their statue and image. Dito naman ang cultus, ang ibang translation yan, worship. Correspondingly defended by church authoritative teachings. Katulad ng aking kaibigan kayon, nag-defend siya sa pananiwalang ito. Ano to sa kuan? Ano sa kanilang dictionary yung pag-venerate sa isang imahe? Sabi dito sa definition ng kanilang dictionary, sabi dito, images, veneration, honor daw, in-honor, paid, representation of Christ and saints for their purpose to adorn. So, i-adorn din. Sabi dito ha, litra por litra yan, baka sabihin yung kuan. Ano yung pag-honor? Ano yung pag-honor sa isang imahe? Sabi naman dito sa kanilang dictionary sa idol, any creature that is given divine honors. Idol no any creatures na binibigyan ng divine honors tulad ng image, pictures. Idol daw yan. Aprobado ba ng banal na kasulatan yan? Yung turo niya yan ng simbahang Katoliko. Saan mabasa na hindi yan aprobado? Dito sa Biblia nila. Basahin natin dito sa kanilang Biblia ulit. Sa kanilang Ignatius. Exodo 20. Ang sabi dito. Itla por letra kasi Biblia nila to eh. You shall not make yourself a graven image or any likeness of anything that is in heaven, above, or in the water underneath the earth. You shall not bow down to them nor serve them. Knox Bible. Anong sabi ito sa Knox Bible nila? You shall not carve image or fashion likeness or anything in heaven, on earth beneath, or in the waters under the earth to bow down and worship. O, kita nyo? O, sunod na teksto, Levitico 26:1. Anong sabi dito? 26:1, Levitico 26:1. Sabi dito, you shall not make yourselves no idols, and erect no graven image or pillars. You shall not set up figure stone in your land to bow down to them. Sunod na teksto pa rin, Levitico 26:1, Knox Bible. Sabi dito, you shall not make yourselves idols or carve image, monuments, engraved stones in any part of your country so as to pay them worship. Anong turo ng kanilang banal na mga kuan nila, mga aklat nila sa simbahang Katoliko? Ano ang tinuturo nila doon? Sa kanilang official books na kanilang Katoliko? Sinasamba. Saan mabasa? Catechism, sinasamba. Ano pa? Ito, ulitin natin. Hindi ba tinuro? Sa mga katuwid, mga kaibigan, ang pagyukod, pagsamba sa mga inukit na imahe batay sa banal na kasulatan, whether it is hindi mo siya Diyos-Diyosan, bawal yan sa Biblia. Bakit? You shall not nga eh. Idols man or kahit hindi mo yan idol, or any graven, any likeness, nagbow down ka, nag-worship. Kaya anong turo ng simbahan? A bow signifies reverence. O sa sisisi nila, yung reverence, worship eh. An honor. O doon, ang honor doon, idol yun eh, sa dictionary nila eh. Nagbigay ka ng divine honor sa mga images, idol doon. Shown to the persons themselves or to the signs that represent them. There are two kinds of bow of head and bow of body. A bow of head is made when the three divine persons are named together, and then in the names of Jesus, of the Blessed Virgin Mary, and of the saints whose honor mass is being celebrated. O di bawal. Saan mabasa na bawal eh? Ulitin natin. Kasi baka di mabasa nila eh. Ulitin natin ah. Exodo 20. Exodo 20. Bawal yan. Oh. Huwag kang gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan. O kawangis man anumang anyo sa itaas ng langit, ibaba ng lupa, ilalim ng lupa, huwag mong yukuran sila. O, kumusta naman sa mga Kristiyano? Aprobado ba yung turo ng simbahang Katoliko sa aklat nila na sambahin
yung mga larawan? Hindi. Saan mabasa? Na, Juan 4:23-24. Time. Tatapwat dumarating Time. ang... Time na. Okay, bro. maraming Time. salamat. Okay, so magandang umaga sa lahat sa 33 million viewers natin, no? So patuloy tayo sa ating sinasagawang debate na ang paksa po ay aprobado ang mga larawan ayon sa Biblia. Ayan, yan yung paksa mga mahal na kapatid. So dako tayo sa cross-examination ng ano yan, affirmative doon sa negative. So nakahanda na ba ang ating affirmative para mag-cross-examine? Moderator. Ako, okay. Maraming salamat. So nakahanda na siya. Okay. So hindi na tayo magtatagal. Bibigyan na natin siya ng oras na 10 minutong tanungan. Ayan, maraming salamat sa iyo, viewerista, no? Dahil nandyan ka na ano. Okay. Sige, ito na. Umpisa na. Start na. Question number 1. Ano ang ibig sabihin ng adorn? A-D-O-R-N. Ano ang ibig sabihin ng adorn? Sumamba ka sa huwad na mga halimbawa nagsamba ka ng mga rebulto o nag-bow down ka na, adorn yan. Bawal yan sa Biblia. It's your final answer? Yan ang sagot ko eh. Okay, next question. Okay na ako nun. Dito tayo sa sa constitution, word constitution. Kasi gumagamit ka din ng catechism eh. Tinatanggap mo ba yung word na constitution? Kung turo ng simbahang Katoliko yan, hindi ko tinatanggap yan kung Biblia ang pagbubutayan. Objection mo na, Mr. Moderator. I'm not specific who. I'm just questioning kung tinatanggap ba niya yung word na constitution. I'm not specific kung kanino, kung saan. Okay, counter objection na Mr. Counter objection. Anong constitution? Merong Philippine Constitution, merong American Constitution, merong Catholic Constitution. Anong constitution ang tinutukoy niya? Okay, magro-rolling na ako. So, bro, pakilinaw kung anong oring constitution ang ginagamit mo. No. Ang tanong mo, sagutin niya. Hindi pwedeng nililinaw yan. Tanong mo, sagutin niya. Kasi right niya magsagot ngayon sa tanong ko eh. Tinatanggap niya ba, tinatanggap niya ba yung word na constitution? Ayan, kung tinatanggap niyo mo ba ang word na constitution. Okay, bro. Objection. Objection. Isa lang ang objection, bro. Kailangan sagutin mo yung tanong. Tama naman siya. Dahil nasa sige. battle round tayo ngayon. Kung ito isang ayon sa Biblia na konstitusyon, ito isang ayon na Objection mo na, Mr. Ang turo- Objection mo na, wait mo na. Hold on. Ano yung objection? Iniwasan niya yung categorical ko eh. Napakasimple niya. sige po. Tinatanggap ba niya yung word na constitution? Okay, sagutin ng categorical, yes or no. Ganun lang, bro. Sagot. Yes po, tinatanggap ko yan sapagkat meron namang salitang konstitusyon. Pero kung ang konstitusyon na yan ay nagtuturong labag sa Biblia, halimbawa yung konstitusyon ng Catholic Church, pinapasamba yung mga imahe, pinapayukuran ay labag sa Biblia, ay hindi ko yung tinatanggap yung turo na yun. Sabi mo, Next question. next question. Sabi mo, tinatanggap mo yung word na constitution. Ano ang ibig sabihin ng constitution? Saligang batas. Yan ang ibig sabihin yan. Saligan, yan ang pinakasaligang batas. Kaya kung ang saligang batas ng Roman Catholic Church, halimbawa, yung binasa mo kanina, at dito sa mga inyong libro ay pinapasamba, pinapuyukuran yung mga inukit na imahe, hindi ko matanggap ang aral na yan kasi labag yan sa banal ng kasulatan na ang utos ng Diyos, huwag yung yukuran o sambahin ng mga inukit na larawan. Next question. Okay, sabi mo, tinatanggap mo yung word na constitution at sabi mo, yung word na constitution ay saligang batas. Bilang tao, pwede ba tayong lalabag dyan sa sinasabi mong tinatanggap mong konstitusyon at sinasabi mong saligang batas? Bilang tao, at pati ikaw tao, pwede ba tayong lalabag dyan o hindi?
Yes, kung ito ay labag sa banal na kasulatan, saan mabasa? Gawa 5:29. Nang inutusan ng gobyerno ang mga apostol na huwag silang mangaral sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay sabi nila, mas susundin namin ang utos ng Diyos kaysa utos ng tao. E tulad yan, labag sa utos ng Diyos yung ginagawa ng utos ng simbahan nyo, hindi ko susundin yan. Sabi ni Pablo Next sa question. Next question. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat, magpasakop tayo sa lahat ng namamahala. Tinatanggap mo ba yun o hindi? Yes, tinatanggap ko ron. Pero sabi din ni Pablo, na kapag labag sa utos ng Diyos ang utos ng tao, gawa 5:29, masusundin ang utos ng Diyos kaysa tao. Ilabag sa utos ng Diyos ng konstitusyon sa simbahan. Kasi pinapasamba at pinapayukuran yung mga inukit ninyo. Sa batas ng Diyos, bawal yan. Hindi ko susundin yan. Susundin ko ang utos ng Diyos kaysa utos ng simbang katoliko. Next question. So ang isang konstitusyon ba ay magpapasakop sa atin or ang isang konstitusyon ba ay magpapasakop tayo doon or lalabagin natin yung mga konstitusyon na yan? Particularmente sa batas, konstitusyon ng batas ng Pilipinas at particularmente batas ng pananampalataya. Lalabagin ba natin yun o hindi? Yes, kung yun ay sasalungat sa banal na kasulatan, yes, lalabagin ko yun. Halimbawa, inutos ng gobyerno na maging katoliko ako, di lalabagin ko yun. Bakit? Sa akin ang katoliko, hindi yan sa Diyos eh. Sa demonyo yan eh. Bakit ako magpasakop niyan? Tulad ng mga unang Kristiyano, inutusan sila ng konstitusyon ng kanilang doon sa lugar nila. Huwag kayong mangaral sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Anong sagot nila? Susundin namin ang utos ng Diyos kaysa tao. Ikaw siguro, baka gusto mo. Next question. Next question. Sabi mo, lalabagin mo yung yung mga konstitusyon na yan, batas ng Diyos at batas ng tao. So tinatanggap mo ngayon na ikaw ay isang tao na unlawful. Tinatanggap mo o hindi? Hindi ako unlawful. Bakit? Wala naman akong nalabag na sa konstitusyon eh. Ang konstitusyon ng banal ng Pilipinas, meron tayong freedom of religion. Article 3 yan ng Bill of Rights. Meron tayong freedom of religion at sa utos ng Diyos, ang utos doon, huwag kang sumamba at magyukod sa mga inukit na larawan. Kayo ang sumalungat sa Biblia, sa utos ng Diyos, hindi ako. Next question. Okay, case close na ako dyan. Dito tayo sa sinasabi mo, Dito tayo sa sinasabi mo doon sa Exodus na kanina kinukot mo. Binanggit doon yung mga larawan ng Diyos-Diyosan. Pwede mo bang ipa-specific sa akin? Pwede mo bang ipa-specific sa akin o pangalanan mo yung Diyos-Diyosan na sinasabi mo doon? Mapapangalanan mo ba yung Diyos-Diyosan na yun o hindi? Hindi ko mapangalanan kasi hindi nga pinangalanan doon sa talata eh. Pero ang sabi ng talata na you shall not make yourself idols or carve figures or set up monuments or engrave stones in part of your country so as to pay them worship or bow down them. Sa inyo, binabow down nyo yung mga inukit na imahe nyo eh. Yun ang utos ng simbahan nyo eh. You shall bow down eh. You shall worship through veneration. Ang sabi ng Biblia, bawal yan. Next question. So, doon sa Exodus na pinagbabawal na larawan, ano ang mga larawan doon na pinagbabawal ng Diyos? Yes, simply. Basahin natin. Ang sabi dito sa aklat ninyo, kaya po, yes, basahin natin. Objection mo na, Mr. Moderator. Ang objection mo, bro? Umiiwas siya sa tanong eh. Ang tanong ko kasi, doon sa latag niya sa rebuttal, about sa Exodus na larawan. Ang tanong ko, ano ang pangalan ng mga larawan doon na sinasabi niya sa Exodus? Ano ang pangalan? Okay, bro. May counter objection ba, bro Diarco? Sagutin ko. Ang simpleng okay. tanong. Sige, sagutin mo. Maingay po. Wala pong nakasulat dito na may mga pangalan. Kasi po, general ang pagkapasabi dito. You shall not carve image or fashion or likeness anything in the above on earth to bow down and worship. Walang binanggit. Basta ang sabi dito, lahat ng inukit na imahe na nag-bow down ka, tulad ng inutos ng simbahang katoliko, bawal sa Diyos yan. Kasi you shall not bow down, nag-bow down sila sa utos nila sa aral ng katoliko, mga inukit na imahe. Bawal yan sa Biblia. Next question. Okay, next question. Sa banal na kasulatan. Ang mga banal ba ay Diyos-Diyosan? Hindi Diyos-Diyosan ang mga banal. Maliban kung ito ay inukit na rebulto at sinamba mo at bow down, yan, Diyos-Diyosan na saan mabasa na? Exodo 24, you shall not carve image or fashion or likeness anything in heaven above waters to bow down and worship it. Di ba? Okay. Next question. Next question. Doon sa aklat ng Ezekiel sinasabi doon, ang templo ng Diyos may mga larawan.
may mga larawan yon. Tinatanggap mo ba na ang tunay na templo ng Diyos ay may mga larawang nakaukit doon sa Ezekiel? Oh yes, yung sa Ezekiel meron yun, pero hindi aprobado hindi sa mga Kristiyano inutos at hindi yung niyuyukuran. Sa inyo kasi inutos sa mga Kristiyano, niyuyukuran, sinasamba, bawal yan sa Biblia eh. Doon hindi mo mabasa sa Ezekiel yan, basahin mo, di ka makabasa. Next question. Sabi mo, sabi mo hindi inutos ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, lumabag si Kristo, lumabag ang mga apostles doon sa nakasulat sa Ezekiel. Dahil ang nakasulat doon... Hindi. Wait muna. Hindi. Sagutin ko. Hindi. Bakit? Wait, Hindi. Hindi pa ako Sige. nagtanong. Tahan mo na, relax muna. Sige Sabi mo kasi, doon, ibig sabihin pala, ito yung tanong ko. Ibig sabihin pala, si Kristo at ang mga apostles lumabag doon sa nakasulat sa Ezekiel na ang templo ng Diyos ay may mga larawan na inukit na kamay. Lumabag sila o hindi? Hindi. Bakit? Una, ang inutusan doon na mga inukit, hindi naman mga Kristiyano. Walang Kristiyano sa panahon ni Ezekiel. At hindi yun ganito mga rebulto ninyo na makikita sa mga simbahan nyo, hindi ganoon ang pinapaukit. Hindi yun nalabag sapagkat sa bagong tipan, ang kautusan sa Juan 4:23-24, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Magsisamba sa Diyos sa Espiritu, hindi sa pamamagitan ng gamit yung inukit na imaheng rebulto. Hindi walang nalabag doon. Next question. Sabi mo hindi lumabag si Kristo at ang mga apostol sa sinasabi ng Ezekiel. So dahil hindi sila lumabag, tinatanggap nila yon. Si Kristo at ang mga apostles, tinatanggap nila yung nakasulat doon na ang templo ng Diyos ay may mga larawan na gawa ng kamay. Tinatanggap na nila yon. Sabi mo hindi sila lumabag eh. Yes, tinatanggap nila sa panahon ni Ezekiel, pero hindi yan inutos sa kanila. Hindi yan inutos sa kanila. Bakit? Ang utos, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Basahin mo muna sa Ezekiel na inutos yun. Hindi yung inutos. Bakit? Sa Lucas 21, yung templo na yun, hindi na yun nag-exist. Sabi ni Jesus dito, sa Lucas 21, walang kahit isang bato ang mananatili. O, paano? Na Lucas 21, ito, basahin nyo. Okay, time. Sabi dito. Okay, time. Time na ba? Ubus na ba ang oras? Ubus na ba ang oras? Ay, meron pa 30 seconds. Meron pa 30 seconds. Tinatanggap nila, tinatanggap na si Kristo at ang mga apostles na yung templo ng Diyos doon sa nakasulat sa Ezekiel ay may mga larawan talagang nakaukit. Yung templo ng Diyos na yan ay may mga larawan mismo sa loob ng templo. Tinatanggap mo yun? Tinatanggap yun sa panahon ni Ezekiel, pero hindi yun sinasamba tulad ninyo. Objection, Mr. Moderator. Sumagot ako. Objection, Sumagot Mr. ako. Moderator. Iniiwasan na yung tanong. Ang tanong ko, direkta in punto sa kanya, hindi kay Ezekiel. Ang tanong ko sa kanya, tinatanggap ba niya yon? Kasi tinatanggap ng apostles yung nakasulat sa Ezekiel. Ang tanong ko, tinatanggap ba niya yon? Kasi tinatanggap ng apostles. Huwag yan Sige, tataka. 20 seconds. 20 seconds. Okay, sige, Sige, sagutin mo. go. Yes. Yes, tinatanggap ko yun. Oy, wag ka lang, tinatanggap ko yun, pero inutos yun hindi sa mga Kristiyano. Huwag mong isali yung mga Kristiyano doon kasi wala pang Kristiyano doon sa mga binasa mo. Maliban dyan, yung mga inukit doon, hindi yung pinapasamba o pinapayukuran. Ang utos ng simbahan yung yukuran, sambahin. Yan yung labag sa Biblia. Anong utos sa banal na kasulatan? Sambahin ng Diyos. Time na. Wala na tayong oras. So, magandang umaga sa inyong lahat. So, naubos yung oras na yan sa pagtatanong, sa rebuttal round. So, dako naman tayo sa tinatawag nating conclusion. So, bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa 31 million viewers sa mga nakinig at natuto ng aral na kanilang pinag-aaralan. So, ngayong umaga na to, dako tayo sa negative natin para sa kanyang conclusion ng 5 minutes. Bibigyan ko siya ng oras para sa kanyang 5 minutong conclusion. Ayan, sana. Okay. Alam niyo mga kaibigan, yung binabanggit na yung tinindig ng ating kaibigan, hindi niya napatunayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Bakit? Ang ginamit niya mga criticism ng Katoliko, hindi banal na kasulatan. Doon sa mga banal na kasulatan ginamit niya, isang teksto lang yata yon. Wala namang kasulat doon na apurbado ang pagyukod sa mga inukit na imahe o pagsamba. Kakahiya naman ito, Exodo 20, hindi yan apurbado. Bakit? You shall not carve images or fashion the likeness of anything in the heaven above, or on earth beneath,
or in the waters underneath to bow down and worship. So hindi lang idols, kahit hindi yung idols, Levitico 26:1. You must not make yourselves idols or carve figures, set up monuments, engrave stones in a part of country to pay them worship. Ano yung turo ng kanilang, ang utos ng Diyos? Huwag kang sumamba. Huwag mong yukuran ang mga inukit ng imahe. Labag sa Biblia yung kanilang, hindi aprobado, labag sa Biblia yung kanilang mga inukit na ralawan. Bakit? Ang utos ng kanilang simbahan sa official document niya na constitution, ewan ko kung sa constitution ba to, itong germ na to. Sabi dito, a vow signifies reverence and honor shown to the persons themselves in the sense of respect them. Bow of head dito, doon kay Blessed Virgin Mary tsaka sa mga saint whose honor must being celebrated. Binabow down nila, approve ba yan sa Biblia? Asa nabasa? Hindi approve. Ganon din dito sa catechism nila, na ng pari nila. Sinasamba daw nila yung mga saints through veneration at didipinsahan nila to mula pa noon. Aprobado ba ng Biblia yan? Hindi. Hindi yan aprobado. Ngayon, ginamit na yung Ezekiel. Alam ko, pagkaalala ko, Ezekiel Totoo, naniniwala kami na mayroong larawang ipinaukit ang Diyos sa panahon ni Ezekiel. Pero hindi naman mga Kristiyano ang inutusan doon na mag-ukit. Halimbawa, binasa niyo yung Ezekiel. Kung di ako nagkamali, Ezekiel 41:18. Ang ipinaukit dito, kirubin. Hindi ganito. Ganito sa kanila ganito Ito yung, hindi naman ganito yung ipinaukit dito Saka hindi Kristiyano ang inutusan dito, ang inaprubahan na gumamit ng mga kirubing inukit. Bakit? Ito ang utos ng panahong Jesucristo. Sinabi ng panahong Jesucristo sa Juan 4:23-24 sa mga Kristiyano. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ibig sabihin, yung mananamba ng mga Kristiyano sa Bagong Tipan, sumasamba na sa Espiritu at katotohanan. Hindi na sila gumagamit ng mga inukit na mga imahe. O granted, gumamit ng mga inukit na imahe yung sa mga nasa lumang tipan. Hindi naman yung sinasamba nila. Hindi naman yung pinayukuran. Unlike sa turo ng simbang Katoliko sa kanilang konstitusyon, pinapayukuran, ibawal sa Biblia yan. Ano pa, ginamit na yung templo. Agree ka ba may templo? Yes, agree ako may templo, pero hindi na yan hindi yan sa mga Kristiyano. Bakit? Yung templo na yon, wala na yon ngayon. Kasi kung hanggang ngayon existido yun, yung mga inukit na yon, kung aprobado yun, malalabag ni Kristo yung sinabi niya. Anong sabi ni Kristo sa Lucas 21? At siya'y tumunghay at nakita ang mga taong mayaman. Lucas. Dito pala sa verse 5, sabi dito. At samantalang sinalita ng ilan ang tungkol sa templo, yung may mga inukit, kung paanong ito'y pinalamutihan, design daw ng mga magandang bato at hain. At kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito, yung nakikita darating ang mga araw, walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak. Ibig sabihin, wala na yan. Hinula ni Kristo na babagsak ang templo. Kahit yung mga design dyan, wala na. Kaya saan na nagsasamba ang mga mga bahay. Yung mga bahay ba may mga larawan inukit yon na wala, o kahit meron, sabihin natin, isinamba ba nila? Niyukuran ba nila? Sa simbahan Katoliko, ang turo, yukuran sambahin Anong sabi ng Biblia? Yukuran ba ang mga larawan? Hindi. Bakit? Idol yan. Tutol ba ang kanilang libro na idol ang isang pag-honor o pag-venerate sa isang mga inukit? Hindi. Saan mabasa? Dito sa kanilang Modern Catholic Dictionary ni Hardon. Sabi dito, idol daw idol. Any creature that is given divine honors. Image, picture. Ano to? Ito ang binibigyan ng divine honor nila, yung mga saints nila, idol yan. Labag ba yan sa Biblia? Labag. Bro, time. Next Time question. na bro. So maraming salamat sa negative side kasi Maraming salamat po. tapos na siya mag-conclusion. So ngayon, dako naman tayo sa affirmative. Ang final conclusion niya, bibigyan ko siya ng 5 minuto para mag-conclusion. Okay bro? 5 minutes, start now. Ito yung highlights natin sa debate, no? Kaya highlights natin siya.
Aminado naman pala siya sa ano, sa cross-examine natin sa kanya about sa rebuttal situations o sa states ng rebuttals. Ang tanggap naman pala niya na yung templo ng Diyos na yon ay may larawan. But the problem is, hindi sila yung templo ng Diyos na yon. Bakit? Sa mga church nila, walang larawan. Case closed na kagad yun ang argue na yan. Ngayon, magbibigay ako sa iyo ng informations. Wait, baliktad ko muna yung camera ko. Dito, patutunayan ko sa iyo. Dito, patutunayan ko sa iyo according sa history of the Jesuit. Yan. The history of the Jesuit. Around March 16, 1554, si St. Francis Xavier, nung nangaral siya sa Chinese, sa mainland, doon sa China, na tinatawag na mainland. Ngayon, nung nangaral siya doon sa sa may Macau yan. Sabi ito, si St. Francis Xavier, ang miraculous doon, kaya nagiging believer of Jesus Christ. Kaya nagiging believer of Jesus Christ ang mga Chinese nang dahil sa nangyaring mga nagawang paghimala na nangangaral si St. Francis Xavier, March 16, 1554. Dito, ang dala ni St. Francis Xavier dito ay mga relics or mga images at nagkakaroon ng isang amazing na mga miracle. Kaya nga, yan sa isang konsepto ko na ipapaliwanag sa iyo, di ba? So, kaya nga, dito sa catechism, ang perspektibo dito, sinasabi dito, by become incarnate, sabi dito, basing itself on the mystery of incarnation word. The Seven Ecumenical Council of Nicaea 787 justified against the iconolas, the venerations of icons of Christ, but also the Mother of God and angel and the all saint. By become incarnate, the Son of God introduced a new, new economy of image. Kaya may pagbabago patungkol sa imahen. Ang pagbabago ngayon sa imahen, dito na tayo sa maimahen ng mga banal. Kasi nandito na tayo. We are under the government of Christ, which is Christ was a holy at ang kanyang mga apostles was a holy din. Mga banal, tinatawag din sila ng banal. Kung dati, sinasabi doon sa Ezekiel na ang templo ng Diyos ay may mga larawan ng mga banal. Ngayon, in government of Christ, nasa Christian era na tayo. Ang templo ni Panginoong Kristo ngayon ay may mga larawan yan ng mga banal. Yan yung wala kayo. Yan yung wala kayong study. Kaya, ang ginagawa lang ninyo sa mga informations ng mga books namin, kritisismo. Kritisismo is essence of Satan. Hindi sila tumatanggap ng mga accurate evidence, which is ang mga book namin, it's accurate evidence na ginagamit ninyo, na ibabato ninyo sa amin na misinterpretations. Was ang mga books namin, ang mga information namin, nag-declare yan kung paano ginagawa yung mga ganyan. Katulad na lang kanina, tinanong kita, ano ibig sabihin ng adorn? A-D-O-R-N. Sabi mo, adorn, ano yun? Yung sa pagsamba? Sa agad-alon? Kaya sinasabi, pinalupan, sure ka na ba? Dahil hindi ganun. Flowers yun ang describe yun. Yung catechism na binabasa mo, na veneration tapos may adorn. Sinasabi mo yung adorn doon ay pagsamba sa Diyos. Ekes ka, kulang ka sa pag-aaral. Ang adorn doon, nag-establish siya as a flowers design. Natawa na lang. Actually, kanina ka pa iwan eh. Kanina ka pa ingot sa debate. Pinaglalaruan ko na lang yung mga, di ko tinitik yung mga sinasabi mo. Kasi napakahina ng IQ mo eh. Magpasalamat ka na lang sa akin at pinapatulan pa kita at kinokontinue ko pa yung debate. Supposed to be, wala ka naman talagang dalang knowledge at wala ka din dalang wisdom. You are using criticism argument. That's not the real doctrines. Got it?